sa pagbabahagi pa rin po ng kaalaman paano ginagamit ito pong single antenna. Una po dyan mga ka-TH, mga kababayan, kailangan fresh po yung iyong kaisipan, hindi po mainit o nakipagtalo ka sa iyong asawa o pupunta ka doon sa isang area at ikaw ay maglulukit. Dapat fresh po yung iyong kaisipan na maganda yung iyong mood. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga ka-TH. Ito pa rin po yung pinusuan ng ating ka-TH mula po sa probinsya ng Bukidnon. Dalawang pares na single antenna at ito naman po yung isa. So mga kababayan, mga ka-TH, request pa rin po ng ating kababayan kung paano po ginagamit ang dalawang pirasong single antenna o isang pirasong single antenna, lalo na kung ikaw ay bago sa paghawak po ng ating locator. So yan po yung katanungan na bibigyan po natin ng kasagutan. So ito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, ito po yung long range locator single antenna. Ito po yung bala-bala at kung ano pa rin po yung ating ibabala, siya po yung ilulukit niya. Yun po yung hahanapin niya. Ito yung kagandahan mga kababayan, na kapag ang locator mo ay bala-bala, so ikaw yung mismo magbabala, nakakasigurado ka na kung ano po yung ibinala, yun po yung ilulocate ng atin pong single antenna. Yan yung kagandahan pagka manual. So ito pa rin mga kababayan, dito po siya babala kapag dalawa o sabay mo na gagamitin. So isa lamang po yung iyong babalahan, hindi po sabay o parehas siya babalahan, isa lamang. At pag maglalagay ka po ng bala, gold is gold lamang, semento ng hapon, semento ng hapon lamang, o kaya pampuison, yun lamang. Huwag mo sila pagsasabay-sabayin. Ito pa rin, ito po yung 24 carats ring na siya kung gagamiting bala dito po sa ating single antenna. So mga kababayan, mga ka-TH, ito pa rin. Huwag pa rin po kakalimutan yung pagpahid ng dulo ng antenna. Malaki po may tutulong yan. So meron po ako dito ilolocate. Ito po yung bracelet na 18 carats. Yan, mga kababayan, mga ka-TH, muli pa rin sa pagbabahagi pa rin po ng kaalaman na paano ginagamit ito pong single antenna. Una po dyan mga ka-TH, mga kababayan, kailangan fresh po yung iyong kaisipan at hindi po mainit o nakipagtalo ka sa iyong asawa o pupunta ka doon sa isang area at ikaw ay maglulukit. Dapat fresh po yung iyong kaisipan na maganda yung iyong mood. At higit po dyan mga kababayan, pagka gagamit na po tayo ng locator, so yung paggamit po natin ng locator, muli ko pa rin po binabahagi, kailangan focus po yung kaisipan mo, hindi po naglalayag, at isa sa puso mo, dadamahin mo yung paghawak po ng ating locator. Paano po ba hinahawakan ng ating locator? Una dyan mga ka-TH, mga kababayan, kailangan pagkabago ka, practice lang. Hanggang sa hindi mo muna siya pagagalawin, itataas mo siya, so hindi po yan gagalaw. Kailangan steady po yan ang pagtaas natin. Pag itinaas po natin yan, tamang taas lamang, itong kilikili, at tama yung layo niya, 1 pie o 1 pie kalahati. Kaya pag itinaas mo, pundo, pag pinunduhan mo yan, kailangan makapagpatimbang ka ng ganyan mga ka-TH, mga kababayan. Yan, hindi po dapat makaliwa, hindi po dapat makanan. Dapat kukontrolin mo yan sa pamamagitan po ng ating paghawak o yung balanse. Pag itinaas mo, dapat balanse po yan at kaya po makapag-steady ng ganyan na hindi po nakaliwat na kanan. Saka nyo po yan tutustusan. Pag itinaas mo na ang locator, tamang taas, tungo na konti, dapat nakatungo na yan. At pakikiramdaman mo na, dito ka na titingin sa dulo ng antena. Kung saan siya hinihila ng aura ng gold, susundan mo lamang at hindi mo po siya kukontrahin. Ganon din po yung sa paghawak ng mga locator ng mga battery o battery operated. So kapag kinontra mo yan, so hindi rin po yung magbibigay ng tamang pagturo, lalo na kapag kinukontra mo. Ganon din yung ating manual na locator.
Pag itinaas mo, yan, dapat steady na yan. Pakikiramdaman mo na po yung paggalaw niya. So mga kababayan, mga katiis, layunin po natin na kahit tayo ay makakuha, dapat ang gagawin nyo, una dyan, kayo po yung may gamit. Una po, yung kalooban ninyo. Dapat maganda po yan. At higit sa lahat, kapag gagamit na po tayo ng locator, isa sa puso na natin, dadamahin na natin. So yan pa rin mga katiis, mga kababayan, ganun po yung aking gagawin sa paghawak pa rin po ng ating locator. Gitna ang palad. Kapag pinisil mo na yan, hindi na po yung luluwag, hihigpit. Lalo na kapag nasa area ka na. Kailangan pag pinisil mo na yung tamang pisil, nasa gitna yung handle, gitna ang palad, at focus na yung isipan. So ganyan siya ating gagawin mga katiis, mga kababayan. Muli nyo pa rin po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po. Ito pa rin mga katiis, ito yung kagandahan na kapag bago ka sa paggamit po ng ating locator, yan, dyan agad dyan tuturo, at wala na po iba ituturo yan. So pag-aralan nyo lang mabuti yung paghawak po natin ng locator, yan, cross agad. So ganyan yan mga katiis, cross agad dyan. Pagka tinapatan po natin, kung hindi ka man gaanong marunong sa pagpapaikot ng locator, kailangan tapatan mo yan. Pag tinapatan po yan, so magkukross yan, ibig sabihin, nasa tamang tinatapatan mo po yung aura ng gold pagka bago ka. So, testingin mo tapatan, kailangan nasa loob ka ng detection. Pag tinapatan mo yan, iikot man yan, hindi mo man mapaikot yan ng mabilis dahil hindi pagganap na pinagkaloob sa iyo yung frequency ng ating locator para mapapagalaw mo siya ng mabilis. So kapag umikot ng konti, kahit tinapatan mo, okay na po yun. At magiging pamantayan mo na lamang pagka ginamit po ang 2 pirasong siglatina, kailangan magkukross siya. So ibig sabihin yan, malalaman mo na po yan kung saan po yung kanyang detection o yung sintro. Na kailangan mo na lang pong gamitin yung aurameter sa pag-estimate po ng lapad ng detection at kapag mag-estimate ka rin ng lalim sa pamamagitan po ng manual na locator na at sa magnetic wire. So ganito pa rin mga katiis. Ito pa rin po yan. Yan. Kailangan sanayin niyo po yung inyong sarili o yung kamay sa paghawak po ng locator. Dapat lagi sabay po yan. Yan. Yan po yan mga katiis. Yan pa rin po yan tuturo. So kapag tinapatan po natin, yan, magkukross po yan. Ito po yung kagandahan na kapag 2 piraso, magkukross po yan. Kapag isa lamang ating ginamit, siya po ay iikot. Isa lang mga katiis, mga kababayan. Yan, doon pa rin siya nagtuturo. Ito yung pagkakaiba na kapag manual allocator, binalahan mo, magtuturo siya ng gold. Depende po yan sa balang inilagay mo. Yan, ganyan pa rin, mga kababayan. Kalahating dangkal. Yan. Yan, mga katiis, mga kababayan, yung pag-ikot po ng ating locator. Yan, kung bagamat sa una pa lamang po ay hindi nyo makabisado yung pagpapaikot o nasa labas yung paa ninyo ng detection, maaaring ganun po yon. Hirap umikot tayo sa locator, lalo na kung yung paa mo ay nasa labas ng detection. So mas maganda po yung mga katiis, kailangan tapatan mo po siya. Yung nasa loob po yung iyong paa ng detection. So mga kababayan, yan po yung tamang pagtapat na kapag dapat tapatan mo mismo. Malalaman mo sa pagtapat mo, sukatin mo ng aurameter yung lapad niya, guhitan mo, tandaan mo, para pagpasok mo doon sa loob, nagpaikot ka, magaan yung pag-ikot ng ating locator. Kapag nasa labas ka, huwag mong pilitin na umikot yung ating locator dahil hindi naman po yung nag-iikot, magtuturo pa lamang yan. At muli pa rin mga katiis, mga kababayan, ito po po naman isa aking gagamitin. Yan. At ito po pa rin yung kanyang pinusuan, mga kababayan, mga katiis. Ito po ay isang pares na long range locator, single antenna. Ito po ay pangmalayuan, pang long distance. Magagamit po natin yan sa pag-estimate ng lalim sa pamamagitan po ng manual at ganoon na rin
sa paghanap po ng entrance tunnel, exit tunnel sa Radon Tunnel, maging sa sucker deposit mga kababayan. At pwede rin po yan ay paghanap natin, may bala po tayo dyan kung mayroong tunnel na sarado at may magpapatunay na sa lugar na yan mayroong ibinaw na truck o ilan mang truck yan, may mga bala pa rin po tayo dyan. So mga kababayan, mga katis, ito pa rin. Ito po yung long range locator, single antenna na ito po ay pares na. Ayan. So mabilis pa rin po siya. At sa pangalawang taas natin, yan, tukoy na po niya yung kanyang inilolocate. Hindi na po siya mahirap paggalawin. Yan, pagka itinaas mo yung katis, tamang taas, sabay. Pag itinaas mo, may pundo, yung pantay sa kilikili. Pag itinaas mo pundo, pakikiramdaman mo na kung saan siya ikot. Pundo, ya, kung siya hinihila na oro ng gold, doon na yan. Tuturo. Tutustusan mo lamang, huwag mo po siyang kukontrahin. So, ganyan yan. Ito po yung ating long range locator, single antenna. Pagka tatapatan po natin yan. Yan. Sa paggamit pa rin po ng long range locator, single antenna, pagka nandito po tayo, yan, doon nagturo, adjust, at pakikiramdaman natin mga katis, yung turo na dulo natin na magbibigay agad tayo dyan ng magandang idea na kung saan po yan mahuhuli natin yung aura ng gold. So pagka nahuli na po natin yan, lampas, o babalik siya, dyan po yung diretso. So ganyan lang gagawin nyo, lalakaran nyo agad dyan para makuha nyo kung saan siya magkukross. Yun pa rin po yung kanyang detection. Parehas po yan na sa aura ng gold magkukross. Ito pong ating 2 pirasong single antenna. Muli po mga kababayan, mga katis, maraming salamat. At mga katis po natin mula sa Bukidnon, shoutout po sa inyo lahat, sa Davao City, at sa lahat po ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas na pumuso sa ginagawa po ng Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog. Shoutout po sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng maraming biyaya at higit po sa magandang kalusugan. Maraming salamat mga katis.